Wakas, nasa Ilocos Norte na. Ha? Itong si Salim Pusang Magalong. Kasi yan yung panawagan eh. Bakit hindi unahin yung Ilocos Norte? Dahil sa cry ng taong bayan na bakit hindi sa Ilocos Norte? Sa tingin ko, they were being forced. Napilitan silang pumunta doon dahil yun ang sigaw ng bayan. Bakit hindi unahin yung baluarte ng presidente? Yun, kaya sila nandun. Pero sige, bago natin umpisan yan, dito muna tayo kay Atty. Ruel Naguanzon. Anong sinasabi mo, Atty.? Pinaka-worst na gobyerno ito? Grabe ka naman, uy! At masasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang Agoy! Bakit ka hindi ka kinakasuhan hanggang ngayon? administration niya. Dahil hindi ko na po kaya na kimkimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya Hindi tila, nandun na tayo sa kumunoy. hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Totoo. Ngayon lang, and with good reason. After analysis at objectivity. Bakit kaya yung mga kasamahan mo, no, Atty.? Hindi ko alam anong nangyari sa kanila or hindi ko talaga mawari. Bakit ikaw lang, na yung mga malalaking, yung malalakas, ano, ikaw lang yung nagsasalita? Bakit yung iba? Bakit sila yung mudpuit kay Marcos Jr.? Yun ang gusto kong itanong sa'yo. Nabanggit niyo yan yung yung puntahan muna natin yung analysis. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Ano po yung sinasabi yung analysis behind? Paano niyo nasabi na Anong triggering factor? ano ang nakita niyo? Tingnan po ninyo yung economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpoprotesta na ng tuloy-tuloy. Iba-ibang grupo na nagpoprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil kung titingnan po ninyo, minana po ni Duterte, President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Binana po niya kay Pinoy, di po ba? Yes po, yes po. Ayun. Ako yung na-appoint ng mga Aquino, pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa COMELEC. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz, saan City. ako nanalo ng eleksyon at 6 taon ako nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay si GMA, was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Tinanggal ng mga tao si ERAP. Ang Catholic Church, si Cardinal si Marcos, tinanggal ng natin, pinatalsik sa people power, na nawagan si Cardinal Sin. Ngayon si ERAP naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot, ay nag-lead na naman si Cardinal Sin at mga NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si GMA po, nung una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente, pero nangako siya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD, doctorate degree in economics from the University of the Philippines. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang taong may sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya, ay talagang bihira po siya nagpi-failure. So, after that, Pinoy inherited, di ba? A good economy. Okay? The result was good. He was also a good president. Wala kang makitang usap corruption. And then, Duterte became president in a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? So, umakyat yung debt ng Pilipinas because kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Itong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. 18 trillion na. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po niyo mabilang yan, ang trillion. And sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito, sa ibang bansa at ibang sa labas ng mga world financial institutions, ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o Walang infrastructures. administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan BBM pa more, the best president. lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes. Deficit lagi ang national budget. Kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ayun, ibig kong sabihin, may mga kapalyahan. Kapalpakan. Hindi naman, si Digong. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain yung dapat pabili mo na Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng sedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng VAT.
Bibili ka ng gamot, may bat kung hindi ka senior. OFW. Bibili ka ng pagkain, bigas, may bat kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa bat, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion Taon-taon. taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na nanakawan pa nila ang mga Ayan ang problema. sinabi ni BBM kanina mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker. Pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa customs, di ba? Sa Malacanang, lahat yan. Hindi, iba na talaga yung scale ng kanilang corruption as in billions to trillions na. Dati, may tinatawag na MOOE, di ba? Magkano lang naman yung MOOE yan? A million or maybe less than like that. Yun yung inaano nila. Pero ngayon talaga iba, large scale talaga. Kaya yun yung tama, yung hindi lang actually si Atty. Rowena Guanzon ang nagsasabing the worst itong government. Marami din, even yung sa pinakababa, nasa laylayan, ganun talagang sinasabi yung mga nasa corporate world, nasa business world, yung mga bilyonaryo, umaatras na, talagang ramdam nila yan. So, ito, kagaya nito. Mismo yung nilagay niya sa ICI, hindi rin naniniwala sa kanya. Tignan mo. Huwag natin i-isolate na si speaker lang. Marami kasi siyang binanggit. So kung sino man po dyan, kaalyado man, hindi kaalyado, kaibigan, kamag-anak, yan naman po ang sabi ng Pangulo. Kapag napatunayan po kung ano man ang kanilang involvement dito, ito naman po ay maaaring kasuhan. Hindi po ito palalagpasin ng Pangulo. Do you believe him? I won't even give him the benefit of the doubt. Why is that? Well, because there have been some instances where he said something, but he did not comply with it, or he welched on his promise. Ito, from being traitor to promises, hindi talaga niya tinutupad yung sinasabi. So, sino maniniwala? Diba? How can you make your country prosper or progressive kung ikaw mismo wala kang isang salita? Sabi nila, si VP Sara daw ang unstable. Look, ang presidente nyo ngayon, hindi ba yan unstable? Anong sinabi niya ngayon? Sabi niya, mahiya naman kayo. Pero ang totoo siya, dapat mahiya. Hindi siya nahihiya. Pananagutin daw niya yung mga regardless kung sino man yan. Pero hanggang ngayon, protektado yung dalawa na yan. So, ito, dahil nga naman sa clamor or sigaw ng taong bayan, bakit yung Ilocos Norte hindi nyo pinupuntahan? O kagaya nito. Kayo umabot ng Ilocos Norte. Because I think it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala sa amin na mga projects sa Ilocos Norte. Sa South din, sa Davao area. Meron din. Pero hindi pero bakit hindi nyo inuna? After nilang pumunta ng Davao, marami talagang sumisigaw. Bakit hindi nyo unahin yung Norte bago kayo pumunta sa South? Di ba marami doon, pinangalanan na nga di ba? So, because of the public insistent demand, nandito na sila ngayon. Kaya lamang, ang na-observe ko dito, ginawang alalay. Itong si Magalong, alam niyo very, yung kanyang reputation, hindi mo matatawaran yung reputation niya, even in the past administration, being the investigator, lumaban sa Mama Sapano, nilabanan niya yung Pinoy administration. Kaya nagkaroon siya ng magandang reputation kasi hindi siya natatakot. Alam niyo ang difference bakit ngayon parang tila baga natatakot itong si Magalong and yung mga iba na biglang bumabaliktad? Yung administration ngayon kasi parang yung tatay niya. Kumbaga natutunan ni Junior itong estilo na ito kay Senior na kung ikaw ay kukontra sa kanyang pamumuno, meron ka talagang kalalagyan. In the past administrations, Aquino, GMA, Duterte, Pinoy, kahit kontrahin mo sila, wala man mangyayari sa'yo. Sa totoo lang. Ito lang talaga. Ultimo vloggers. Ultimo simpleng tao lang. Meron ng kalalagyan kaagad. Kaya hindi ko masisi na kahit sinong pinakamatapang, no? Na may reputation na matapang. Sa panahon ngayon, matatakot talaga sila. Dito nakita ko, napansin ko kasi dito na talagang kung mapapansin ninyo, no? Ayan. Ang front talaga dito, syempre yung special advisor. Dating pwesto ni Magalong. Ngayon, hindi ko lubos maisip kung ano ang function ni Magalong dito kasi wala naman talaga siyang actually katungkulan eh. Mapapansin nyo dito, from the start to finish of this kanilang inspection, wala akong makita na special function niya dito. Maliban sa parang ginawa lang siyang, ayan, tingnan nyo, parang ginawa lang siyang ang display ba? Masabi lang na, oy, nandyan si Magalong. Dito pa lang, nasan si Magalong dyan? Nakita nyo ba? Saan nandyan si Magalong? Parang babalik na naman nung... Bakit hindi nyo inantay si Magalong? Nandyan na siya pero kanina wala. Yung bang tipong ikaw ay mayor ng Baguio pero nandito ka
Eh si Azurin, walang trabaho ngayon, jobless kumbaga. Retired na yan eh. Itong si Magalong, mayor ng Baguio. So anong ginagawa niya dito? Double job? Tapos may sinasabi itong DE, tapos siya yung taga take note, taga sulat sa kanyang tingnan nyo. Na yung sa kontrata, 8 million. Yes, sir. Ilang na post? 245 diesel. Oh. 198 yung original. So may Hindi ko alam kung Dito. Dito. Kabila naman sir. Doon sa kabila sir, kung napansin nyo, one side lang. sorry. Ano ginagawa mo dyan? Dito tingnan nyo yung in-inspect nila. Nakakatawa. Flood control inspection ba yan? Oh, ito ay solar light. Hindi siya flood control eh. Ghost project. Nasaan na naman si Magalong? Wala na naman. Saan si Magalong? Nasa likod? Nag-inspect sila. Dito alalaman natin mamaya na itong pinuntahan nila ay hindi yung identified na ghost project o yung may problema. Hindi po kasama. Yung contingency po na bigay masyado tumataas. Ba't wala si Magalong? Para may protection. Pero presyo natin parehas. Ano yung pang lang siya? Pang display, pang background? Presyo natin. Yung naka-alok na Yan. Maya-maya nandyan siya. Di ba mag-inspection kayo? Tapos yan lang yung dala yung gamit. yung standard na PSN na ginagamit niya dito sa kotse sa mason di kasi yan. Sol 3,000. Sa diesel sa cement 3,000. Sol. Doon strength ng kwal. Ng mason. Wala silang dalang gamit eh. Aba, parang tanga lang si Magalong. Ano size ng baka na to? Anong alam mo dyan, Magalong? Caliper. Dapat ang specialty ng mag-inspect dyan, engineer talaga. In 3 years. Aba si Magalong. Yung ba yung standard? Pero yun ninyo, bibisita sila, inspection sila, yan lang yung dala nilang gamit. Actually, hindi nga sila hindi sila nag-acquire ng plan, yung master plan yan or yung plano niyan. Pumunta lang sila dyan, pero hindi nila dala or kinuha yung kopya. So paano nyo mapagko-compare yan? Yung spacing list. Ang galing ni Engineer Magalong Sige lang. Mga concrete. Aba, paturo-turo, parang si BPM niya. Kung gano'n na kasi mas exposed naman yung doon sa baba. Aba, galing Sa water. Galing ni Engineer Ano kayo? Tignan niyo yung kanyang ayan, ini-inspect yung bakal, no. Sasabihin niya, ano sabi niya? Pero titingnan niyo, nipis ng bakal. Yung mga section naman yung malalaki. Para makita natin yung yes sir. Ang perfect natin dito yung history naman. Pero kalayo yun, master. May warranty yan, may insurance, di ba? Ito yung insurance ngayon. Tingnan niyo dito sa magmula doon sa entrance nila hanggang dito sa interview. Wala talagang katungkulan si Magalong. Ni hindi nga siya in-interview, ni hindi nga siya tinanong, ni hindi nga siya yung kinakausap. So ang tanong ko, anong ginagawa mo dyan? Sidekick ka? Siya mag-complain sa contractor, bakit substandard yung ginawa? So ito is marami mga agency ang may involved dito. Plus siyempre, BIR, taxes, hindi lang yung sinasabi nga ng ating president, even ng chairman namin, si Justice Reyes, we should not be just contented with filing of the criminal cases, the administrative cases. Kailangan mabawi natin yung ano dapat na mabawi, di ba? Because ano to, pera ng taong bayan. Sir, repeat na naman yung In less than 5 years na sila. So, May question dito yung media. Ang question niya dito sir, bakit tayo nag-detour? Bakit dito tayo pumunta instead na doon sa Vintar? Yeah, mabubuking na. something over. So the repair is welcome development kasi part yan ng part yan ng kontrata ng warranty. Oo, the repair is good development para magkaroon na naman ng pondo. At the same time, Tanungin nyo naman si Magalong. private na yan. Private. Ang sa atin lang dito. Tapos ito na naman, pinagpapagawa ng dugo. Yung masonry natin dyan na magkasaksaman, yung masonry. May mga section na may masonry, may mga section na wala. Pagka bundok na, wala na ko siya masonry. Meron po ibang proyekto na naggaganito ganito kalaki ang dating dito sa second district. Yes, sa lakas. Hindi naman yung concept dito lang naman kasi masyado malakas na tubig. Tapos yung panatlo, pag pinagdugtong mo yung ni-repair na ito naman, So, ilang meters ito? ganito lang yung, ayan di ba tinatanong-tanong nila yung DE na yan. So, lumalabas yung ginagawa nila na investigation kuno or itong, yung inspection na yan. Pupunta sila dyan, tapos ang tatanungin din nila, yung district engineer o yung taong involved dyan sa ghost project or dyan sa may kapalpakan na proyekto na yan. So, ano yung maasahan yung isasagot nila, di ba? Yan. Si Salim Pusa, Availability ng mga tao na sasama sa amin. As of now, ang mga sumasama sa DPWH. Tignan nyo, hindi man lang ma-mention si Magalong dito.
Alay yung kasama rito si Yusek Bisnar, and then yung PNP, yung AFP. Then depende rin yan sa availability ng aircraft na gagamitin, which is being provided by the Armed Forces of the Philippines through Uy, Secretary credit mo naman si Magalong. Ano ka ba? Absent nga sa Baguio sa kanyang constituent para lang sumama dyan tapos hindi mo lang mabanggit. Gilbert Chidoro. Oh, hindi na Lahat naman banggit. ay pupuntahan natin eh. Hindi na banggit. So, nagkataon lang siguro na nauna yung iba, but definitely, Di ba? Kaya sabi ko with sa the inyo, desire of our President to talimpusa lang yan solve si Magalong yung problema na dyan. ito. Lahat po Pinapasama lang siya dyan para pasabi na kasama siya sa gobyerno. Para hindi siya balingan dun sa kanyang mga issue sa Baguio. process. Kasi sila po yung more or less mga 9 billion. 9 billion, million. Billion. Oh. Sabay ngiwi, di ba? Sabi. Alam niyo na, pag ganun ang boss niyo, ganun din yung bata. 9 Ito yan. billion. 9 Ngiwi. billion, Ito nga, 9 billion, then ngiwi. million. Oh, ulitin ko 9 billion. 9 billion, million. Ngiwi. Billion. Oh. From 2016 to 2022 yan. Ako, Azurin. Wala Azurin. sa Ilocos Multiple. Ay, Oh, mamaya magniwi na rin si Magalong ha. Ano ba yung mga implementing agency? Mag-session sila dyan. National level. Implementing ng agency. Sabay turo kay Bisnar. Tingnan nyo. Uy, sagutin mo to. Sabi. Regional level or national level. Implementing ng agency. Tanungin mo to. Look at that. Level or national level. Implementing ng agency. Nakalimutan ng media doon sa script nila na ito yung tanungin mo, hindi siya. Meron pong proyekto tayong pinuntahan regional office ang nag-implement. Tingnan nyo naman, parang nanggagago lang sila, kunwari lang. Kasi syempre, sigaw ng taong bayan, punta naman kayo ng Ilocos, so pumunta nga sila. Pero nakita ninyo, ang pinuntahan nila, Wag po kayong mag-alala. it's not something na yun yung nakita natin. No? Like, for Ay example, bigyan ng kulak. ito, tingnan natin Yan, ito. Post ni Boss Dada. Tingnan ninyo Ito dapat. Baluarte ni Sandro Marcos. Yung inagaw nilang baluarte ng mga Fariñas. The first district. Oh, yan Bakit hindi yan ibinuntahan nyo? Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin kayo mag-imbestiga sa mga substandard project ni Congressman Sandro Marcos sa 1st Congressional District ng Ilocos Norte. Oh. Sa Barangay Gabo, Lawak, Ilocos Norte, ilang buwan pa lang ang flood control sa Padsan. Ayan, sa Padsan tingnan natin sa Padsan. Padsan River. Ayan. Padsan River. Bakit hindi dito pumunta? Nakita ninyo ang mga contractor. Ayan Padsan River. Ayan, Padsan River. Tingnan ninyo ang mga contractor. Megapolitan Builders and Construction Supply. Megapolitan Builders and Construction Supply. Sino yan? Yung Megapolitan Builders Construction Supply na yan. Alam nyo kung sino ang may-ari niyan? Yung mayor nung Lawag na si Alcid na sinuportahan. Ayan, ito po yung nasa gitna. Ito po yan. Si Alcid. Na ito yung pinili nilang suportahan kaysa yung kanilang sariling dugo na si Michael Kion Marcos. So ito yung pinili nila dahil ito po ay merong construction firm na tinatawag na Megapolitan Builders. At kung makikita natin, magkasama yan, magkasangga yan si Alcid at saka yung Diskaya. Ayan the biggest flood control contractors. Yung first term na si Brian Alcid, ayan, at saka yung former candidate na si Sara Diskaya. Yan po yan, magkasama yan. Tignan natin from 22 to 2025, 10 billion, 22 to 25, 37 contractors. Ayan. So according dito sa ating listahan, yan. Listahan, nasaan na yun? Ito. According sa ating listahan, sa mga Diskaya, merong sa Megapolitan or Metropolitan Builders, meron silang 37 na projects sa Ilocos Norte. Yan yung pinakita ko sa inyo, yan ito. Yan, ito. Padsan, isa yung Padsan. River, nasira agad. Dito sir, Padsan River po Padsan River, Megapolitan yan. Lagyan lang ng parang mga sipay na tubig. O sir, para bali pang pangalawa na po. O sir, yung dati kasi nasira, tapos nilagyan, tapos nasira na naman, tapos ito na. Bali, 1 year lang. Ang nalaman na sir, pang isang taon na sira. Grabe 1 year lang. Next. Sa Bulo River, Poblacion, Municipality of Adams. Sa Bulo River naman, tingnan natin. Bulo River, sino ang contractor nito? Tingnan natin, mga panay mga Bulo River yan. St. Mateo. This is Diskaya project, St. Mateo. Ayan. Yan, St. Mateo, mga Diskaya. Next, tingnan natin. Ilang buwan pa lang, nasira na ang revetment project. Sira kagad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! Bakit hindi ito yung binisita nila? Next. At sa Padsan River, sa Sarap, Ilocos Norte, bagong flood control, kumuhuna. Sa aerial view, makikita ang laki ng sira. Sayang ang pera. Ngayon, delikado na ito sa mga motorista. Pati daan, naapektuhan na. Ayun Very obvious.
Substandard. Ayan na ICI. Bisitahin nyo naman ang baluarte ni Charis. Okay, so just for information, etong Diskaya at Alcid, lamang lang ng isa ang Diskaya. 38 projects ang meron ng mga Diskaya sa Ilocos Norte. 37 projects ang meron naman yung Alcid, yung Mega Metropolitan Builders. Samantalang yung Diskaya under St. Mateo Construction 16 projects, St. Gerald Construction 6 projects, Alpha and Omega Contractors 6 projects naman, under St. Timothy Construction 9 projects, a total of 38 projects sa mga Diskaya. So lahat yan, St. Mateo, St. Gerald, Alpha and Omega, St. Timothy, yan ay construction firm ng mga Diskaya. Samantalang si Alcid is Metropolitan Builders mo yan. So sige, mabalik tayo doon na kay Ang ICI sa investigation na sinasagawa. Ang full access na ito po, hindi na po sa central office, maging sa regional office po natin at saka mga district engineering offices. So wag po kayo mag-alala tungkol po doon. Tungkol pa doon? Matanong ko lang po, bakit po majority dito? Ito ang tanong ng media. Wag po kayo mag-alala tungkol po doon. Yes sir, matanong ko lang po, bakit po majority dito ay under Diskaya? What happened po sa bidding? Bakit sila yung, can you give us a brief background? Or Hindi po natin masabi kasi ang tanging basis po natin sa ngayon ay yung mga records na nasa database po ng central office at yung mga records ng ating regional. Anong hindi nyo masabi? Yung namumuno dyan ang may capacity na kumontrol ng bidding. Alangan naman, district offices. Kung bakit sila ang nanalo sa bidding ay hindi pa natin masabi sa ngayon. It's too obvious. Bakit ko nasabi it's too obvious? It's because there's like for example, Mayor ng Lawag City, si Alcid. Meron siyang Metropolitan Builders. Hindi ho ba? So paano, di ba, for the sake of yung delikadesa sana, hindi naman sana dapat ganun. Mayor ka ng lugar na yun, tapos ikaw yung nanalo sa bidding, ikaw yung may-ari nung construction firm na yun. So hindi malayo mangyari sa Diskaya is because approved by the 2nd District Congressman. Diba? Sino yun? Di sila. titignan din po ba yan sir? Kung bakit maraming Diskaya na nanalo? Tanongin nyo naman si Magalong. Sayang yung punta niya dyan. Yes, that's part of the investigation natin na kinakandak nationwide. Sir, okay. So sa makatid, sir, may nakita na po ba kayong substandard? Sorry, or ghost project dito sa Ilocos Norte as of now? Siguro by inspection lang, the mere fact na may mga repairs na nagawa dito. So more or less is parang siguro hindi maayos o maganda yung pagkakagawa ng mga flood control. Gaya nitong huling tinignan natin dito. Sir, sabi po kasi may mga mag-turisma sa loob ng kulungan. Yung mga masasali po ba na involved dito sa mga flood control? Yan ay makikita natin kung depende yan kasi sa ang ICI kasi once na nag-recommend yan ng nag-refer ng case, yung detail niyan is nasa ombudsman kasi sila po yung magre-review kung ano yung mga kaso na isinampa ng ICI. So titingnan kung may probable cause, then isasampayan sa Sandigan Bayan for the issuance of warrant. But from your answer, from the ICI's end po, possible po kayong mag-file ng kaso or recommendation ng mag-file? On the part of the ICI, ang ginagawa natin dyan is we refer that to lahat ng mga iniimbestigahan ng ating kapulisan, NBI, pupunta yan sa ICI for review. I-review kung tama yung mga case build up, and then i-endorse naman ng ICI together with the DPWH, and then ombudsman ngayon. Nagbulungan yung dalawa sa likod. Probable cause sila ngayon ang magsasampa sa dito. Sandigan Bayan. Sir, meron po ba kayong time frame sa Ready? Okay ba to? Okay, sir, bakit po tayo lumipat? Kasi yung una po Ayan, sir, bakit po tayo lumipat? nating, okay ba to? Okay, sir, bakit po tayo lumipat? Kasi yung una po nating designation kanina is sa Bintar. Bakit po tayo lumipat dito sa Nueva Era, sir? Hindi, papunta rin tayo ron. Pag may time, yun na lang natin Pag may dito. time, di ba? So props lang talaga nila ang pagpunta nila dyan. May ilagay lang sila sa kanilang title na ICI pupunta ng Ilocos Norte. Pero pinili lang nila ang isang site para puntahan ng lugar. Pupuntahan nila yung Bintar pag may time. Kung titignan natin yung Bintar is 1st District, which is hawak ni Sandro Marcos. Marami doon ang proyekto ng mga Diskaya at ng Metropolitan Builders. Although dito sa Nueva Era ito, marami ding Diskaya, pero bakit hindi nila inuna doon sa Bintar na lugar at hawak congressional ni Sandro Marcos? Pupunta daw sila pag may time. We're proceeding towards Bintar and Lawag City. Ano po yung findings natin initially, sir, dito? Siyempre, tinitingnan natin dito, gaya nito ngayon, may nakita tayo ng mga repairs. So, ibig sabihin, nagkaroon ng damage. So, we're inspecting lahat ng mga projects dito ng mga Diskaya and yung 15 na contractors na pinangalanan po ng ating presidente during sa ulat sa bayan niya. Di ba? Binanggit yung Diskaya, hindi niya binanggit yung si Alcid. So dyan pa lang, makikita mo na. Ito. Ano po yung findings natin initially, sir, dito? Siyempre, tinitingnan natin dito, gaya nito ngayon, may nakita tayo ng mga repairs. So, ibig sabihin, nagkaroon ng damage. So, we're inspecting lahat ng mga pinuntahan nila yung medyo okay. Diskaya and yung 15 na contractors na pinangalanan. Yung nasa actual na papel. Yung salimpusa, Meron lang. Wala pong dalang plano na pagbabanggaan ko sana. Ang mangyayari dito is may iwan dito na mga kasama namin na engineers. Katuwang nila yung PNP, yung AFP. Babalikan nila ito. Titingnan yung plano. Parang sa ganun, doon nila ngayon ibabangka kung tama ba yung location, and then doon din nila titingnan kung yung mga specifications na
nakuha ninyo yung kanyang sinasabi? Kasi tinanong kasi nung kung ano ba, nakita nyo ba yung specifications, naibangga ba ninyo sa tamang details? Pumunta sila dyan, di nila dala yung plano nung yung particular na proyekto na yan. Paano nila now ibabangga yung dala nilang plano dyan sa makikita nila ngayon dyan? So ibig sabihin, pumunta lang sila dyan, magdadala sila ng media, kunwari interview ganito ganyan, tapos ilalagay nila Ilocos Norte. Pero in fact, hindi sila kumpleto ng gamit pagpunta nila dyan. Hindi sila equipped, hindi sila ready. Pumunta lang sila dyan para kunwari, turo dito, turo doon. So paano mo i-check yung lugar, yung specifications, yung diameter, tama ba yun, yung mga size, mga measurement? Ano? Tapos sasabihin mo, babalik yung mga engineers natin, dadalhin nila yung plano at ibabangga nila, titignan nila yung specifications kung tama ba. So anong ginagawa nyo dyan ngayong araw? Wala lang. In terms of materials ay nasunod din. Hanggang matapos nila yung yung mga projects Sayang lang yung gasolina dyan nakalagay din sa mga target nila na iimbestiga. Yung sabi niyo yung target, mga ilan siya? At sa mga 15 siguro na mga Tapos dito, ano na naman, Duterte na naman. projects out of the maraming mga projects na nagawa rito from 2016 hanggang 2025. 2016 to 2025. Kasi clarify ko lang yung mga bibisitahin natin sa Lawag and Bintar. Flood control projects dito. Hindi, yung iba Ito pa is yung mga Ano ba yung sinabi mo? Kasi clarify, nagawa rito from 2016 hanggang 2025. kasi clarify ko lang yung mga bibisitahin natin sa Lawag and Bintar. Flood control projects dito. Hindi, yung iba is yung mga street lights. Bakit street light? Pupunta nga kayo sa Bintar at Lawag. Hindi ba yung Lawag yung flood control projects doon ay si Alcid? Yung flood control sa may Bintar ay si Marcos, si Sandro Marcos. So bakit ang pupuntahan nyo doon ay yung street lights? Solar lights. Ano pong meron sa mga street lights po? Anong meron sa solar lights? Titingnan din natin kung tama ba yung distances. Titingnan natin. Ay nako, Diyos ko po, ICI. Sino bang tangang gumawa nitong ICI na to? Kung yung sa specification ay ganun din. Kasi meron We are talking about flood control and that is the biggest issue as of now. Bakit kayo mag-check ng solar light sa street light o ano dyan? Hindi naman yan ang gusto namin makita. kasing detailed engineering design lahat yan ng mga projects. So, doon ibabangga yung Itong DE to eh. Oh, wow. Sana all my goal. yung actual na na natapos versus doon sa nasa plan. How about yung presyo, sir, ng per unit ng mga solar lights? Titignan niyo rin po kayo, sir. Definitely kasama yan sa mga i-check. Sir, clarification, nabanggit niyo po kanina, lahat ng projects dito ay under Diskaya. All projects or lahat ng project na inikot ninyo today? Lahat ng project na inikot natin dito ay Diskaya. Sino And ibang apparently, nasabi ng mga engineers natin dito is majority dito ay Diskaya. So, ibang company. Di ba? Tinuturo-turo nila ang Diskaya. Diskaya. Ayan, ang sama na ng talagang ng mga Diskaya. Pag sinabing Diskaya, corruption. Pero, habang tinuturo mo ang Diskaya or ibang lugar, nakaturo yung tatlo sa'yo. Which means, maraming projects sa Ilocos Norte ay Diskaya. So, paano na? Kung hindi naglumabas at nagingay, si Chavit Singson ay wala tayong kaalam-alam na marami pala sa Ilocos Norte ay Diskaya. Definitely yan eh. Sabi nga ng ating presidente is we need to investigate. Hindi lamang ang purpose ng pagpunta dito ay para makapag-file ng kaso. Tinitingnan din natin yung kabuuan ng area because we will be also recommending to the president paano ba natin maiwasan ang mga pangyayari na to. And itong area na to is part of the 18 na major river basin na in-identify nila Secretary Dave Singson na sana ay gagawin para maging cash basin ito. Pangit pala sa Ilocos Norte. Ay, sorry I mean, comparing sa other lugar. Ganon, yung mga Nakikita mo talaga tubig na parating pagdating ng tag-ulan, may ipon para magamit sa iba-ibang bagay like farmers, in terms of yung pwede rin magamit sa mga even sa irrigation, diba? Kaya kahit nakikita mo sa may DTI Competitiveness Index, nasa kulelat, nasa mababa, nasa malayo yung kanilang rankings talaga. Oo. As well as yung ICIC. Bali lang po yung price Dito, yung more or less mga 150 na flood control 150. Pero, anong year? More or less mga 9 billion. 9 billion. Sabay ngiwi. More or less mga 9 billion. Ngiwi. Oo. From 2016 to 2022 yan. Nakita niyo, narinig nyo? 2016 to 2022. Pumunta nga sila ng Ilocos Norte, pero ang sisisihin na naman nila yung Duterte. Diyos ko po talaga ito. Charis ka talaga. Oo. So yun na nga, sabi ko nga yan si Alcid, Sandro Marcos, yan yung mega metropolitan builders nila, they're involved in this kind of flood control issue or scam. So anyway, ang balita nila kasi ang sabi kasi nila, si Marcos kinonfirm niya na sabi niya alam niya na bago magpasko ay merong makukulong. Pero ano bang sabi ni Senator Amy na medyo duda daw siya na merong makukulong bago matapos ang Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom.
Walang hiya. O siya pwede. Habang si former Congressman Teves noon, nakikiusap siya kung pwede siyang umattend dahil gusto niyang umattend pero via Zoom. Ayaw ninyo. Tapos si Zaldico pwede. Aba, yun di wow, especially treated kung gano'n, special treatment to. Naasahan na sana ang pagdalo ni dating Walang Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, November 14. Ngunit ayon kay Committee Chairperson Panfilo Lacson, binawi nga ang imbitasyon para sa dating mambabatas. Paliwanag nito, hindi natuloy ang orihinal na plano na imbitahan si Ko na dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Napag-isip-isipan niya nila Mabuti naman. na baka magbigay lamang ang hearing ng pagkakataon para magsalita si Ko ng anumang gustuhin nito kahit wala namang mabigat na ebidensya. Higit pa rito, maaaring magamit lamang ang pagdinig para sa propaganda nang walang pananagutan o posibilidad ng contempt citation. Ayon Buti hindi mo tinuloy. Talagang sisingilin ka dyan. Sabi nila, bakit dati kay Teves hindi pinayagan? kay Senator Lacson, nakipag-ugnayan na rin sa kanya ang kampo ni Ko at sinabing kasalukuyang nagpapagamot sa Estados Unidos ang dating mambabatas. Yan, yung medical Kaya card. hindi rin makakadalo sa naturang sakit. hearing. Ngunit ayon kay Senator Amy Marcos, si Zaldico sana ang inaasahang very important witness na tetestigo bukas sa Senado. Higit sa lahat, nabalitaan natin dati na si Martin Romualdez ay a-appear sa Blue Ribbon. Nagbago rin ang isip. Tingnan natin kung magbago rin ang isip ni Saldi. Pero since tinatanong ninyo kung sino yung VIP, sa pagkaalam ko yun. Kaugnay na rin ito ng sinabi ng senadora kahapon na original plan umano na maging star witness si dating House Speaker Martin Romualdez bago makumbinsi si Ko na magbigay ng kanyang testimonya. Dapat umuwi siya. Yun ang maliwanag. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Ito napansin ko, no? During doon kay DJ Bantag, kay former Kong Teves, sinasabi ni Marcos Jr. mismo, yung presidente nagsabi, umuwi ka na. Harapin mo ang kaso mo. Ganon sinasabi niya kahit kay Bantag, ganon din. Ganon din kay Pastor Kibuloy, lumabas ka na. Ganon. Umuwi ka na. Ganon. Harapin ang kaso mo. Pero, tataka ko, dito kay Zaldico, bakit hindi mabanggit ni Marcos Jr. na umuwi ka na? Harapin mo ang kaso mo. Nakita niyo yung difference? In fact, yung ito kagaya nito si Senator Amy, sinasabi niya na umuwi ka na, harapin mo. Pero yung mismong presidente, hindi niya sinasabi, kagaya ng ginawa niya doon sa mga previous. Mas paniniwalaan siya kaysa sa mga testigong umarap. Samantala, hindi rin naniniwala si Senator Amy Marcos na mayroong mga matataas na opisyal na makukulong bago matapos ang taon. Kasunod niya ng garantiyang ibinigay sa publiko ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oo, hanggang sa level lang ng assistant DE, pambihira, at sa mga RD. Ewan ko, di ba yun ang sabi? Ang sabi kanina, mahaba daw yung listahan kaya hindi mabasa, pero wala pa rin. Hindi rin kumbinsido ang presidential sister na kasali sa makakasuhan ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, lalo na at wala pa rin mga matitibay na ebidensyang makakapag-ugnay dito sa malawakang flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV. Paano nga ba na may makukulong before December na yung si Zaldico at Martin Romualdez? Ni hindi nga napapauwi, ni hindi nga nakakancel yung passport, ni hindi nga na-issue ng subpoena. So, kailan pa? Kung matagal-tagal nilang gagawin yun, imposible talaga na makukulong yan sila bago ng Pasko. Ang talagang makukulong bago magpasko, yan, mga DE, assistant, RD, yung mga yun lang. Pero yung mastermind, hindi talaga. Kaya nga talagang may cover up dito sa ICI Kuno-Kuno investigation na ito. Kriyan nila si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit daw dating Speaker Martin Romualdez na ito ay magiging parang trial by publicity? Punteriyan nila si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit daw hindi siya tinatanong o iniimbestigahan samantalang nabanggit na ang pangalan niya na may kinalaman umano sa ghost flood control projects. Dismayado rin silang Bino maging sa simbahang Katoliko. Kahit na siya ay Katoliko rin, hindi raw malinaw ang gustong ipaglaban ng simbahan at lumilihis pa umano sa totoong issue. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war. Baliktad, no? Yung drug war na previous na administration, nasa dahig na si Tatay Digong. Noong panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, inimbestigahan na po yan ng katakot-takot, nadala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan, ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Nais ng partido na mabuo ang isang sectoral representation na nagkakaisa ang protesta para panagutin hindi lang ang mga contractor ng flood control projects kundi ang mga opisyal na nangontrata sa kanila. Magkakaroon ng 3-day nationwide protest para mas maging solid daw ang paghahayag ng sentimiento ng taong bayan. Hinihikayat ng PDP laban ang publiko na makilahok dito. Lumabnaw ba? Dahilan po sa hindi naman nagkaisa yung mga tao sa kanilang mensahe. So tawagin na lang natin itong November 16 na take 2. Na tayo po ay naglilinaw ng ating panawagan. At kahit isang araw lang ang ibinigay na permit para sa rally, sinisiguro naman ni Attorney Melchor Magdamo, spokesperson ng United People's Initiative, na matutuloy ang mga pagkilos. Nagsumiti na raw siya ng panibagong request para sa karagdagang araw. Kasabay pa ng aktwal na rally sa November 16 to 18, may online rally din na gamit ang opisyal na hashtag Rally for Accountability, Justice, Integrity. Magtatapos daw ang kilos protesta sa paglalagda ng Citizens Manifesto sa EDSA at Digital Signature Campaign bilang panawagan ng mamamayan na dapat... Diba? Tapos, ano yung papalabas nila? May destabilisasyon daw. When in fact, yung destabilization ay nasa gobyerno mismo. Sila yung nagde-destabilize ng sarili nating pamahalaan at mamamayan. Sila sumisira mismo, hindi tayo Tayo lang naman ay pinupunan natin yung kabalbalan, kapalpakan at korupsyon.
Ngayon, tayo pa din magdi-destabilize. Korupsyon ng iglesia. Hindi naman mga hindi nag-iisip yung mga tao, 'di ba? Paano mo magagawa mag-destabilize kung kayo-kayo lang, kung tayo-tayo lang? 'Di ba? Looking at the history, yung mga ganyang nangyari, kasama yung military. Hindi nga kasama kasi himudput yung AFP chief. So paano mangyayari yan? Kristo ngayong weekend, nagbabala naman si DILG Secretary John Vic Remulla na ipaaresto nila mga magtatangkang pabagsakin ang Administrasyon Marcos. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita, si Camille Samonte. Camille, anong konteksto nitong payag ni Secretary Remulla? Tawagan ang accountability November 16 hanggang 18 sa Rizal Park. Kabilang sa mga nasa red alert status ang Menjola at Malacanang, kaya babala ni Secretary Remulla ipaaresto ang sino mang magbabalak na manggulo at pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Remulla, no permit, no rally sa mga nagbabalak sumabay sa kilos protesta. Matatandaan kasi na isinigawa ang rally kontra korupsyon noong September 21 at ito nga ay nauwi sa riot ang protesta sa Menjola Peace Arc at Ayala Bridge sa Maynila. Mahigit 2 Sila din nagpakawalan yan? Hindi ganyan? Tapos ibabato nila mga DDS. ang naaresto at 2 ang nasawi doon. Gigi. At Camille, meron daw isang grupo pang sasabay sa rally ng INC? Yes, Jiggy, sasabayan nga yan ng United People's Initiative o UPI. Ito nga rally ng INC. Ito nga UPI ay isang coalition yan ng mga retiradong military generals na binuo ni retired Air Force Brigadier General Romeo Poquiz. Kasama rin ng UPI sa isasagawang rally ang ilang Islamic religious leaders at councils of bishops and ministers Association of the Philippines. Pero itong kanilang rally ay gagawin nila sa People Power Monument sa Quezon City. Ang panawagan nila, mapanabot ang mga sangkot sa katiwalian, partikular yung sa flood control scandal. Pero paglilinaw ni retired General Virgilio Garcia, ang legal counsel at senior advisor ng UPI, wala silang balak na pabagsakin ang gobyerno. Hindi rin daw nila... malinaw yan walang balak huwag kayong dyan. Ano ba yung wala siya dyan? Because even if he divested, in the chart, when you see SunWest, sa ilalim po nun, are there other companies such as Eco Leisure, Eco Realty Ventures, Eco Commercial, Eco Utility? Itong abogado ni Zaldi kung nang uuto na lang. And all of that do business with SunWest. And all those ecos, they are listed as the owners. Zaldi, his wife Mylene, and then the 2 kids. Yes. So, para bang, okay, nag-divest ako dito sa SunWest, pero itong 4 na kumpanya but this is SunWest Construction. That's SunWest Leisure, SunWest Machineries, whatever. SunWest Realty. SunWest Realty. Yeah, because wala naman conflict Di ba? They were in construction, they were in entertainment, they were in hospitality. Pare-pareho lang ang pangalan Of course, they didn't want to complain. Obviously. Well, not obviously. Apparently, SunWest was a lucky name for them. Must be a Chinese thing. Nothing wrong with that. I won't even deny it that some of his corporations are still named SunWest. But it's not the same SunWest that he divested from. Actually, it's actually called Eco Leisure, Eco Realty Ventures. Completely separate. Yeah. They just share the same name. Yeah, that's a question mark for me when you say it's completely separated. Question mark. Nauto mo na lang kasi mga tao It is separated. They do business together as like an echo chamber. I don't know. I don't know. It seems that way. It appears that way. You tell me? Okay. Di ba? I mean, sagot nung yung pabalang na kasi hindi na niya masagot kasi the reality is that kahit nag-divest ka, sila pa rin yung nakakontrol diyan. Ngayon, sige, alamin natin yung yung playbook ng corruption. Ano nga ba ninanakaw ng gobyerno ang pera ng bayan? Ito ang aktual na playbook ng korupsyon sa Pilipinas. Paulit-ulit yung ginagamit, paulit-ulit na lumalamon ng bilyong-bilyong kaban ng bayan. Tandaan mo, ang lahat ng nakakaalam at pinipiling manahimik ay kasabwat na rin sa pagnanakaw. So ganito ang setup. Isang opisyal o taong may kapangyarihan, divested daw sila. Ibig sabihin, sinasabi nila na wala na silang kinalaman sa negosyo, pero sa totoo lang, nakatago lang sila sa likod ng kanilang negosyo. Gumagamit sila ng dami, kamag-anak, kaibigan, o ibang kumpanya, pero sila pa rin ang kumukontrol at kumikita. Ngayon, ganito naman ang itsura sa laro. Ang mga malalaking kontrata, awarded yan sa malinis na kumpanya. Okay? Isa-subcontract ito sa ibang firms, pero connected pa rin yan sa kanila. Yung subcontractor, ipapasa ulit yan sa mas maliit. Meaning, yung 100 million pesos na budget, baka 40 million lang ang napunta sa mismong proyekto nito. Yung 60 million, nalusaw na sa mga layers ng kalakaran. At dito mo makikita yung effect, no? Kung 100 million ang budget para sa isang tulay, ang quality na dapat 100 million pesos bridge, nagiging 40 million bridge na lang. Kaya hindi nakakapagtaka, ilang buwan pa lang, sira na agad yung kalsada, tulay, kasi hindi naman talaga 100 million pesos ang totoong halaga, 40 million pesos lang talaga. At syempre, just like any other strategies, hindi yan kumpleto kung walang exit plan. Kaya ang setup dito, una, either magre-resign yan o divested daw, pero hawak pa rin nila yan sa likod. Pangalawa, gagawa ng bagong issue o para mawala ang spotlight. Pangatlo, tatagal-tagal hanggang malimutan na ng publiko. Limot ang pinaka-weapon nila. At para makita mo, sa totoo lang, para makita mo totoo ito, ito ang ilang malinaw na halimbawa. Naalala mo yung fertilizer fund scam ng Arroyo administration, 728 million pesos daw ang dapat sa mga magsasaka, pero ginamit pala para sa eleksyon. Overpriced fertilizer at ghost projects din. Ano pa? Yung pabaong skandal noong Arroyo administration din. General Sumano tumatanggap ng milyon-milyon bilang pabaon pag retiro. Sarap, no? Yung Ilocos Norte Tobacco Fund misuse. Noong Gobernador pa si PBBM Marcos Jr., around mga 66 million pesos tobacco funds ginamit para bumili ng sasakyan, hindi para sa magsasaka. Lahat ng ito, headline to dati. Pero nasa na ngayon? Nabaon na sa limot. At hindi dito natatapos ang playbook. Kasi kapag ramdam na nilang wala ng lusot, may huling bara ang mga nasa pwesto. Biglang maglalabas yan ng mga narrative na nag-resign for health reasons o kaya kailangan magpatingin abroad. Minsan gagamitin pa ang pamilya. Lumipad muna dahil sa schooling o emergency. Pero sa totoo,
Yan na ang takas move. Kaya heto ang mga red flags bago ang pagtakas. Sudden resign o medical leave, biglang tahimik sa public appearances, whistleblowers pinapatahimik, papers minamadaling ayusin, pamilya unahin paliparin, mga kaalyado biglang umiiwas, may biglang conference o check-up abroad. At kung titignan natin ang kasaysayan, Marcos Sr., excel sa Hawaii, Estrada Cronies noong around 2001, nagliparan papuntang HK at US. Sinapoles noong 2013, muntik nang makalusot palabas bago maipit. Ulit-ulit, pare-pareho ang galawan. Ito ang corruption playbook ng gobyerno dito sa Pilipinas. Kaya huwag mong isipin na tao lang ang problema. Ang tunay na problema ay disenyo ng sistema. Isang sistemang nakasanayan at pinapayagan dahil tayong mga tao nasanay na rin sa gulo. At tandaan mo, kapag pinipili mong manahimik, kasabwat ka na rin sa pagnanakaw. Kaya kung seryoso tayong ayusin ito, hindi sapat na pilit tao lang. Kailangan baguhin ang mismong design. Isang design na hindi pwedeng lusutan, hindi pwedeng dayain. Isang sistemang malinaw sa lahat kung saan bawat piso pumapasok at saan ito lumalabas. Kasi hanggang tanggap lang tayo ng tanggap ng iba't ibang distraction, tuloy-tuloy lang sila sa paglalaro ng korupsyon. Ngayon, hindi sapat na galit lang tayo. Ang tanong, anong gagawin mo ngayong alam mo na ang corruption playbook ng gobyerno? Yan ang tanong. Nako, hindi po yun. Ganda ng pagkabuod niya dyan, no? At nakita natin na yung pagkabuod niya ng playbook na yun, pinapatahimik yung mga nagsasalita, gusto nilang i-divert para malimutan natin yung mga naging yung sentro ng issue. Kagaya nitong ginagawa nila sa flood control. Later on, malilimutan din natin to kaya nangyari doon sa PDAP scam, di ba? Ganun din, same style, ibang pangalan, okay? Same person, same style ng mga tao, pagnanakaw, iba lang ang proseso ng ginagawa nila. Pero nakalimutan natin na ganun pala ang ginawa nila noong panahon na yon. Anyways, ito, ang other nating mga ito, kung sino ba naman ang hindi magagalit sa makikita mong ganito. Actually, tingnan nyo part dito, ang ganda ng kalsada, Pero makikita ninyo, mga kababayan, ngayon mo sabihin, sinisira nila. Ang tibay pa, na hindi maganda ang magmura, putang ina, kung ganito ang makikita mo sa kalsada. Grabe, concrete talaga. Putang ina talaga, nakakaputang ina. Tignan nyo naman, maayos pa yan, napakaganda, pero binubungkal at sinisira na nila para lang magkamal sila ng pera. Putang inang gobyerno. Sayang, Kailan kayo magbabago? Grabe talaga. Para another budget, bagong budget na naman. Oo. Samantalang yung sinabi ni Marcos Jr. na ibabalik daw yung sa PhilHealth, budol pala. Hanggang media, optics lang. Sabi nila, ibabalik. Maraming sabi, kita nyo, the best president, ibabalik. Pero hanggang ngayon, wala naman pala. Has ordered the return of 60 billion pesos po, no? Ano nangyari? Nasaan na? Naibalik na ba ito sa monitoring ninyo? Wala pa silang detalye kung paano isusoli. Taga PhilHealth mismo nagsabi, inihintay pa namin yung detalye kung paano isusoli. Wala, budol talaga itong si Marcos Jr. Anong epekto niyan? Stock market is down. Tingnan natin. Hirapan pa itong makaahon. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Mikey Oreta. PSEI, grabe, no? Bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index ng 1.3% to 5629, ang pinakamababang close. Noong 2021, alam niyo kung magkano ang PSEI? Dito November 11, 2025, 5,629. Upon my research, noong 2021, may pandemic yun Take note, pandemic. 7,000, halos 8,000. 7,000 something yun mag-8,000 na nga actually. Pero dito, tingnan nyo naman. Walang pandemic Pero 5,629, all-time low. Sa may higit 5 taon. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang nawawalang tiwala ng mga investors sa gitna ng mabagal na paglago, mga issue pampatakaran at mga kontrobersiyang pangkorupsyon na lalo pang nagpapayanig sa tiwala sa gobyerno. Ang mga natural na kalamidad ay hindi maiiwasan, pero ang mga taong sanhi ng katiwalian at ang tiwalang nawawala dahil dito ang siyang tunay na humihila pababa sa ekonomiya. Matapos ang sunod-sunod na bagyo at mga investigasyon, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 4%, ang pinakamahina sa 4 na taon. Grabe, no? At ang epekto ng mga anomalya ay maaring mas malalim pa kaysa sa mga bagyo. I think the natural disasters, most investors are used to it. They know we're in typhoon season. But what has really worried them, I think, over the last few months is definitely what has worried most Filipinos. Ito, hindi to DDS Baka sabihin nyo DDS na Is the corruption controversy, right? The idea that billions and billions of pesos have been lost, not spent on infrastructure as it was supposed to be, and instead stolen. And that is not only the loss of money, but the sense of weak governance. Lumalabas weak governance. Na sa mga datos ang kawalan ng tiwala ng mga namumuhunan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ng 40% ang foreign direct investments noong Agosto. Nasa $494 million na lamang, habang maraming dayuhang kumpanya ang naghihintay at nag-aatubili munang palawakin ang operasyon nila dito sa bansa. Hindi lang pera ang umaalis, kundi ang tiwala na siyang pinakamahirap ibalik. If money is stolen, then that is obviously a hit, a discredit. Alam nyo pa naman itong stock exchange. Ito yung nagiging pinaka top na pamamaraan or ways ng mga
foreign direct investors para i-check kung ano yung status ng ekonomiya ng isang bansa. Ngayon, pag nakita nilang mababa ang yung index ng stock natin, mababasit nila doon na ay, in general, overall, ang ekonomiya ng bansang yan ay hindi maganda. And ito mismo nagsasabi, weak siya, okay? Walang tiwala dahil weak ang pamamalakad, pamamaraan, hindi naman to DDS. Anything of that idea about the Philippines. So that's the first thing. They want governance in general because of all the things they associate good investments with. Now, the second problem with, again, the flood theft controversy is that there is now a general question, will the Philippines be able to spend the money as it promises to in the budget? Ang kawalan ng tiwalang ito ang nagiging pinakamabigat na hadlang sa ekonomiya kahit pa sinasabi ng pamahalaan na nagsisimula na umano ang mga reforma. Wow! Kahit sinasabi ng pamahalaan na growing, fastest growing economy po tayo, that's fake news. Dahil sa grounds, hindi po ganyan ang nararamdaman. Ultimo mga bilyonaryo, hindi po ganyan ang kanilang nararamdaman. So now we are giving, I think when I say we, most people who look at the Philippines are giving the ICI, the government, the benefit of the doubt. Once they will take a look at what's happening with the ICI, and then they will make a judgment. Is the ICI transparent? Is it credible? Are its findings or is the process meant to result in whole-scale reform? So not just convicting the people who have stolen the money, but fixing the budget process. Not only that, the world is watching, the world of the business and commerce, they are watching actually. Alam nila kung sino yung mastermind. I mean, nakikita nila base sa news, nakikita na gathered news. Alam nila kung sino. Ngayon, kung hindi mapapanagot yung alam nilang mastermind dyan at yung mga nasa baba lang, yung nasa subordinates lang, talagang that would confirm na talagang hindi katiwa-tiwala. Yung kasi mababase sila dyan sa dito sa ICI kumbaga. Tapos lalabas may makukulong na before matapos itong taon. Pero hindi yung mga masterminds. Ang tanong, parang nangyari nung kay Janet Napoles. 'Di ba? Siya lang yung nakulong. Yung iba nakalabas na. Hanggang saan ang pananagutan? Aabot ba ito sa taas o matatapos lang sa mababang antas gaya ng dati? This corruption would not have happened without the budget process being compromised. So the big question is, who was responsible in the budget process? Who participated? Who allowed it to happen? Because ultimately, they knew they would benefit down the road. Who benefited financially? Para tayong isang Volkswagen economy, matibay, maaasahan at kaya ang mga lubak. Pero hanggang kailan ito tatagal bago tayo maiwan ng mga mas mabilis na ekonomiya sa region? Kung walang tunay na reforma, hindi magtatagal ang resilience at maaring mawala tayo sa karera. Para sa agenda, Mikey Oreta. Tama, wala talaga. In fact, kita nyo ang difference nung panahon ni PRRD. Makita mo talaga na tuloy-tuloy yung proyekto, infrastructures, bridges, airports, seaports. Tuloy-tuloy yan even in the middle of pandemic. Hindi po yan fake news, hindi po yan kasi sabi nila, oy, lumaki yung utang ng panahon ni PRRD. But look, everywhere. May mga resibo po tayo kung saan napupunta. Pero ngayon, papatak ng 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. 17 point something trillion yun. Pero di ba lang mangyari, magiging 18 plus na yan. Pagkatapos niya ng 2028, asahan mo, magiging siguro something like 21 trillion. Nako, grabe, 21 trillion. Paano na natin mababayaran yun? Tingnan yung panahon ni PRRD. Yung daanan ng LRT na to, dito sa may nagdudugtong sa may Trinoma, sa may Isim North, ginawa to nung panahon pa ni Duterte. Nung panahon pa ni Duterte, ang daming construction na gumagawa dito, 24 oras yung trabaho nila. Ngayon, nung napalitan na si Duterte, ito na lang siya ngayon, no? Nakulong na lahat si Duterte, pero ito, hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos, hindi pa rin gumagat. Ganyan. One of the examples ng mga build better more daw. Build better more. Build. Walang nabibuild. Better. Saan yung better? Flood control. Palpak. More. Saan yung more? Wala nga diba? So kung i-compare natin yan, wala talaga. In fact, kita nyo naman, si Anjo Iliana. I mean, yung bang hindi mo ini-expect, the least person or the least people that you expect na hindi na tatanga-tanga or hindi lalaban sa tama, ayun pa yung lumalaban sa ngayon. Nakita nyo yung mga akala mong tatalino? Yung iba pa, nasa Amerika pa, akala mong intellectual kung magsalita, yung may pa-islang-islang pa. Yung pala, ang bobo, ang tanga. O tingnan natin dito si Anjo Iliana, talagang yung kasing kasamahan niyang ibang mga artista, alam nyo na, i-justify pa nila, no? Na, hindi, Duterte yan. Duterte may kasalanan dyan. Pero tingnan nyo si Anjo. Tinunog niya yung mga kasamahan niyang artista. Hindi magnanakaw. Mas napipikon sila doon kasi sabi mo. I think so kasi mas lalang may tinatamaan kasi ang sinabi kasi magnanakaw ngayon, it identifies the present government. Kasi nandun yung mga magnanakaw Hindi ko sinasabing lahat, pero aminin na natin, yung flood control project na nakawan na bilyon na nagalit yung tao, nakaupo ang nagnakaw. This was 2016 to 2022. Hindi, only 2020. Diba, gustong sabihin nung kapwa niya na 2016 to 2022. Nag-umpisa ng panahon ni PRRD hanggang sa end term niya. In-exclude na yung kay BBM. 22 to 2025. Kasi yung Inorek niya. to 2022. Hindi, only 2022 to 2025. Kasi yung investigation is 16 to 25, diba? Ayaw ba included 2016? Hindi, kasi nagsimula to 2022 to 2025. Yung flood control project. Yung hulihan, saan ba nagkahulihan? Ito Itong 2024 ang hulihan. Kaya ito ng hulihan ng 2022 to 2025 because of the flood control projects from 2022 No, that's not true. Kasi yan, magaling yung sagot ni Anjo dito It's not true. Sabi,
Kasi gustong sabihin ng kapo niya, hindi kaya nagkahulihan yung 22 to 25 kasi parang ito ay produkto ng 2016 to 2022. Anong sabi niya, Joeliana, ito? Yung ba sinabi ni Presidente, he was so proud na sabi niya dun sa SONA na we have 2,000 flood control projects. Ay, mali ka doon, 5,500 po ang sinabi niya. Pero yung point niya dito is, talagang ito po ay 22 to 25 kasi ipinagyabang niya 5,500 flood controls ang natapos na. Ganyan. Anong sinabi niya nung pumunta siya dun sa site? Sabi niya, wala naman ano dito. Diba sabi niya, I am angry. Kasi yung sinabi niya sa SONA, na pinagmalaki niya, pumunta siya sa site, wala. Budget yun ng 2025. Remember yung Ghost Project is yung 2025. Ghost Project. Nung nagkaroon na lang ng investigasyon, bumalik sa 2016. Kasi nga, isa sa dahilan yung Diskaya. Sinabi kasi niya na 2016 sila nag-start, di ba? Kaya wala namang problema na bumalik sa, kahit bumalik na sa 1979. Okay lang. Basta maimbestigahan. Pero remember, pumutok to because of the 2025 project budget na naging ghost. Hindi naman yung 2016 yung nakita ngayon Yung present. And remember, unprecedented. This is the biggest corruption na pagnanakaw itong 2020. It's the biggest. Billions and billions 2 trillions, 2 trillions. Peso. At dahil dyan, magandang manawagan tayo sa AFP at PNP sa tulong ni MJ Aguilar. Diretsahan na PNP at AFP. Kanino ba talaga kayo loyal? Sa bayan ba? O sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno? Kasi habang tinitingnan ko ang lahat ng nangyayari, parang kahit anong nakawan, kahit anong abuso, nananatili kayo tahimik. Minsan kayo pa mismo ang gamit laban sa taong pinanumpaan ninyong protektahan. Alam ko kung anong sinumpaan ninyo. Nagsumpa kayong maging tapat sa saligang batas at sa Republika ng Pilipinas. Nagsumpa kayong ipagtanggol ang mamamayan laban sa lahat ng kaaway. Pero kasama rin sa panunumpa ninyo, absolute obedience sa chain of command. At doon ito nagiging bitag. Kasi kapag ang nasa taas ay magnanakaw at traidor, ang loyalty ninyo, napipilitan yung ay bangag. Itis. Ang panunumpa na dapat para sa bayan, nagiging panunumpa para sa amo. Alam ko rin kung paano kayo tinrin. Binasag ang kritikal na pag-iisip, tinuruan kayong sumunod, huwag magtanong. Kasi kapag sumuway ka, tanggal ka, court-martial ka, wala nang sweldo para sa pamilya mo. Kaya naiintindihan ko kung bakit parang sobrang loyalty ninyo sa gobyerno kahit mali. Pero ito ang hindi sinasabi sa inyo ng sistema. Mas mataas ang panunumpa ninyo sa konstitusyon at sa taong bayan kaysa sa kahit sinong commander-in-chief. At doon kayo hahatulan sa dulo, hindi lang sa korte militar, kundi ng kasaysayan at ng sarili ninyong konsensya. Kaya kung isa ka sa mga nakikinig ngayon, tandaan mo to. Bago ka naging sundalo o pulis, tao ka muna. May kaluluwa ka. May pamilya kang pinangako mong poprotektahan. At kapag ang utos na sinusunod mo ay laban sa bayan, tanongin mo sarili mo, kanino ka ba talaga nanumpa? Sa boss mo o sa Diyos at sa bayan? Alam ko hindi ito madali. Alam ko may kapalit kapag sumaway ka. Pero tandaan mo, ang tunay na tapang, hindi sinusukat sa dami ng medalya o haba ng serbisyo. Nasusukat yan sa kakayahan mong pumili ng tama kahit delikado. At hindi ka nag-iisa. Kapag sabay-sabay niyong pinili ang tama, walang chain of command ang makakapigil kasi ang utos ng bayan at utos ng konsensya mas malakas kaysa sa utos ng pagnanakaw. Kaya ngayon tinatanong kita, handa ka bang bumalik sa orihinal mong panunumpa? Hindi sa gobyerno, hindi sa magnanakaw, kundi sa bayan at sa panawagang gumising at manindigan bago mahuli ang lahat. Tapos lang. Galing niya magsalita, no? Alin si MJ Aguilar. Ano yan hindi ko alam kung anong color niya pero talagang tagos ang kanyang mga sinasabi. Intellectual. So, yun lang ang pinag-uusapan, ang pag-uusapan natin ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat. See you again tomorrow.